National Sunday School Secretary. At ang masipag din na asawa ng pastor talaga, si Pastor Day. Amen? Walang iba kundi si Sister Imelda Abadia. Study your word, as we learn this topic, Panginoon, lead us, O Lord, be with us, lead us sa pinakauling bahagi ng gawain ito. We give you all the glory, honor, worship, and praise. This we pray in your name, Jesus. Amen! Okay, malakas kayo. Where are your members? I need you. Kuya DJ, please assist me here. Before I will discuss the topic, ang topic ko ay will comes from you alone. Give them one and one pentel for each one. Yeah. Okay. Dito po kayo. 1, 2, 3, 4. 4 groups only. I asked them before we start our conference this morning, before we started. So, may I request everybody? So, 7 times 4 is, ilan po? 28. 28. Even the pronunciation is very good. 28. Okay. The first group under teacher. Second group under teacher. Teacher to eh. Teacher Barbie. Mga future teachers, dapat makakapal din ang mukha. Kailangan yan. Sa pagiging puro. May and Andre. Andre na, Pastor. I only have 30 minutes for this activity kasi hindi ko na ma-discuss yung topic ko kung lumangkas ako sa time na yun. So, what are you going to do? Please listen. On that piece of Manila paper, you will write the definition of stress without using your cell phone, based on your perception, based on your experience. Okay? Get me? Against? Walang cellphone ha, walang mag-google, walang mag-gamit ng web dictionary or anything. The floor is very wide and very clean. You can use the floor. Make use of your 5 minutes. I'm just giving you 5 minutes to define what is stress, and you will cite an example based on your experiences. At least 2 to 3 examples. And then you will discuss it later with all of us. And when you discuss it, you will explain it fully in English. Yes.
studies and work. Although some of you are not working yet, but at least you have an idea. May mga knowledge na tayo. Do it silently. May I? 5 minutes only. And then 5 minutes to discuss. Definition of stress according to your experiences. And then cite an example, at least 2 to 3 examples. Explain it fully in English. And then later on, I will ask you, how do you feel about your activity? Do not use cell phones. That's future teachers. Check your grammar.
teacher, Hannah, who happens to be a major ba computer major mo. I thought it's Filipino. That's why tinanong kita. Okay. Ito ka lang sa center. Oh, yun. Sis Kim. You stand in the middle. So the other way, please move backwards. I need another microphone, please. Yeah. Sabi na ako, huwag ka nag-English mo. I-stress ko mga kayo. Yeah. Okay, Mandarin. Sound check. Hello. Listen to him. This is the report of the. Well, our group brainstorming, and we came up with this report about stress. So our teacher give us tremendous stress. My goodness. And the first meaning is something that makes us annoyed. I don't know what's the meaning of annoyed. But it is written here. I'm just reading it. But I don't know how to explain. But I know you know the stress. It gives us annoying feeling, and also you can feel it when you are under pressure. Yes, that's true. Especially we as teacher in the public school under pressure with our reports, and there are observations and so many more give us under pressure. Stress can be a thing, someone that can give you uneasy feelings. So, again, it's feeling, stress, feeling. The effect of stress to a person, based on science, please be careful and take note of this, because we are under all in this situation. Maybe some of us will go home stressed, but in the preaching, let us in the altar, you will not be stressed. Let's leave the stress here in the altar and give it to the Lord. Causes stomach ache and headache. A person, they shorten their lifespan based on science. That's why if you want to reach 70, don't get stressed. Causes stomach ache, I don't know. You full stomach. And headache, yeah, anxiety. And our teacher gave us the example in family. Number one is financial crisis. Financial. Thank you. I mispronounced it. Sorry. Financial crisis, and it involves bill, Mr. Bill. Yeah, bills. I mean bills. So many bills. And Judith. Bill and Judith, they are husband and wife. You have Bill, and of course you have Judith. Judith and Bill. Family conflict. Yes, of course. That's very hurting in our side. No, the family conflict. Very, you know that. Health problems, BP, diabetes, and it's all around.
please be careful. Lack of managerial skills. Managerial. I'm sorry again, managerial. My goodness, major in English but not in pronunciation. Thank you very much. All the glory must be to our Lord. Okay. You're managing your stress right now. That's what you're doing. Okay, now go. Teacher Barbie, you're the one who is explaining. Stress is what we experience while at work. Okay. Ayan. Also, according to our brainstorming, we come up with these words, and then we invented the definition of stress. So stress is caused by unpreparedness that causes pressure and anxiety to our obligations and responsibilities. So the task assigned to us so the task assigned to us is about stress in the church. First is unpreparedness. Yeah. Usually, we experience unpreparedness. There are some who are mothers here. There are situations wherein the house. Oh my goodness. She's a Filipino major, if I'm not mistaken. The disaster in the house, you cannot live it all alone. There are some times that mothers are stressed, the father are stressed, the children are stressed, and it causes unpreparedness before going to the church, right? There are times like that. So, unpreparedness is also a cause of stress, wherein there are problems and unexpected happening. Also, in our ministries, we experience pressure, right? In the church, especially if it is too much. There are some who are the musician, they are also the backup, they are also the Sunday school teacher, they are also the cleaners in the church, and so on. And also it causes anxiety because there are too much relationships that you have to handle. You are a father, you are a mother, you are a daughter or a son, then you are taking all the responsibilities that causes too much anxiety. So, that's all po. Thank you. Hand me the copy of your work, please. Next group. The one who will be discussing about work. Although, I noticed that there are also students not yet working based on your stories that you know. Okay. Who will explain? Who will explain? So, good afternoon, everyone. So, our presentation po, stated po dito is, stress, we define stress as a feeling of being exhausted, drained, tired, empty, and pressured, especially in our work. So, I am still a student. So, Kuya Roy will continue to... So, Kuya Roy will continue to explain to our examples. You will make me stress, you make me surprise. I really don't know how to explain. So, Yeah, your future workers or career person, something you will experience for that. example, stress in work. I'm so really stressed right now.
example that so if we're not going to get the task right, we're not going to get the target of our company or our work. So that's why we're going to get stressed, get exhausted, get drained, get tired, get empty, get pressure. So that's all they do. Last but not least, the prize is highly GC, may prize ako dyan, pero things lang naman. All of you will receive it. Good afternoon po. Is po considered? It's not considered. Mag-Korean ka, ano that is me. 안녕하세요. 마리멜입니다. 반갑습니다. Diba? Stress? Yeah. Stress. Okay, so we were assigned po the word stress and particularly school. So for us, the definition of stress in general is lack of peace. Everything that they mentioned a while ago, it connects to this one, which is the absence of peace when we are stressed. Do it! And if you can see us, this is stress. Okay, so one aspect of stress under school po is lack of family support. So to the parents, the students, your children actually needs your support too. In every single thing that we're doing, we need you. Other factors are the classmates as they become the peer pressure. At the same time, it can also lead to bullying, especially to us Christians who are living separately, right? Because we want to be the light of this world, so we want to be different from them, and that actually causes us to be bullied. So that's one of the stress that we're facing, or they're facing as students. Worldly activities, there are some activities at schools that we don't want to as well. Dancing, showing those kind of activities that we really don't want, but we have to because it's part of the activities for our grades. Next is poor time management. It's lacking in the part of the students, especially if they're really poor when it comes to time management. Why? They're focusing on other things. They're focusing probably on their phones, Facebook, Messenger, and other things that they have on their heads. Next one is workloads. If you have might notice your students or your children, sometimes they don't have time to help you, but I will not say that that's an excuse. It actually because of poor time management, but also at the same time it's because of workloads. That sometimes our students have multiple activities from different teachers, different subjects that gives them stress. Last but not the least is financial problem. So we know that money is actually the fuel in this world, and everything that you want to do, you need money so you can do it. So if we are lacking in that aspect, that could also give us stress because we won't be able to do some things that we really want to as well. And another thing, but we did not write it because I'm a teacher. So I did not write teacher because I'm a teacher. So all the glory to Jesus. One of the factors. Okay, thank you. Palakpakan naman po natin ang ating mga young people. Please. Stress po ba kayo? Ano na feel ng bawat group? Yes. Why? So, the language barrier, number one yan. Then the time pressure. Hindi siya ganun kadali na gawin. Matatali nyo talaga mga teachers natin sa roots. Very one of you. Kasi kagaling just short span of time,
guys, sa school kailangan nyo mag-present. So, sa work, kailangan nyo rin yan. So, let's be thankful na nabigyan kayo ng opportunity. Sa afternoon, I know you know the topic already. It's about, yeah, it's about stress management. O, wala yung microphone ko. Nagkatawa na naman tayo, di ba, kahit paano. That's one way of releasing. That's one of the technique how to be healed when you are in time of stress. Okay, so nakaumahin natin siya. So let's say, later ko na lang po babasahin yung verses natin for my conclusion. But definitely, those definitions na sinulat po ninyo are all correct. Okay, kasi based on your experience, ibig sabihin, nationwide, worldwide, we're suffering from stress. Napaka-importante yung topic na na-discuss kanina ng ating mga previous lectures because those two factors are a really big help, when it comes to tackling about stress. Kailangan meron kayong self-awareness. You know your worth, you know your value, you know your attitude, you know who you are. And then be optimistic. Kasi ang sabi natin dyan, ang definition, isa po sa definition ng stress, is a pressure. Na-pressure tayo, di ba? Na-pressure kayo. Lalo yung mga Filipino majors. Ako naman po kasi, nakakatulad ko lang po kayong gawin gano'n. So, kasi alam ko, kaya niyo naman. As an English teacher myself, sa LM na experience ko po, thank you. Sa LM sa school, sa dating school ni Pastor Eli sa Afternoon Center, and handling English 1 hanggang grade 6 at then ka-high school. I'm so blessed na nabigyan din po ako ng opportunity to teach English. So, hindi naman ako ganun kagaling, pero yun po yung binigay sa aking subject. I'm still learning, I'm still trying to learn more. So, pag nape-pressure tayo, that is stress. Na-pressure kayo, nung malaman yung in English, ninervyos, namutla, nakita kayo mga mukha ninyo, natawa kayo, napailing, napapakamot ng ulo, ibig sabihin nape-pressure. So, under stress. It's a strain or a sense of inner turmoil resulting from our perceptions and reactions. So, it goes together, the body and the mind. Yung mga diniscuss po ng ating mga lecturer about perceptions, it deals with our mind, our mindset, our thinking, our thoughts, and then reactions, yung ating body. Paano siya nagre-react sa mga stress? Sabi diyan, certain events or conditions. Given a simple situation, na-stress tayo. Like what happened earlier. Biglaan, pinag-English kayo. Aside from ating Marifec, because she's still teaching in college, and hindi pa nag-second anak. And then, Korean lesson siya sa online teaching niya. So, blessing ng Lord. Kasi sabi ko, dapat rin sinama si Pepa. But at least, okay, nandun pa rin yung sabi niya na hindi nervous ako. So, alam naman tayo hindi nervous kahit kung yung likod. So, totoo lang, pag tayo dito, to God be all the glory, andun naman talaga yung tension kasi we're not relying on ourselves. Kasi wala naman talaga tayong kaya kung wala ang Panginoon. So, yan po yung isang definition ng stress. Totoo, nangyayari, nararanasan. Okay? The second one, tinuruan ako ng anak ko magganto eh. Nag-pressure ako. Another meaning of stress is a state of negative emotional arousal. Ito yung negative emotional feeling natin. Pag negative po yung pakiramdam natin, nag-start na po tayo ma-stress isang bagay. Kasi nga perception. Kasi may binigay sa ating task kahit sa church. May pinagawa sa atin, hindi natin usually ginagawa. So nagkakaroon agad tayo ng negative, hindi ko kaya, wag na lang ako, si ano na lang. Hindi ako mahusay, hindi ako nakapag-aral, hindi ako tapos. So that is negative. And then pag naisip natin siya, sabi ko, goes together with the body, nagre-react yung katawan natin. So pag naisip natin, hindi natin kaya, andyan nagka-tremble na tayo, diba? Nanlalamig na tayo, kamay at paa natin, namumutla na tayo. So sabi niyan, usually associated with feelings of discomfort or anxiety. Marami sa atin na nakakaranas ng anxiety, baka hindi lang tayo aware. Which we contribute to our circumstances or a specific situation. Kaya nga events or condition, diba? Merong biglaang sitwasyon na kinakaharap tayo or circumstances, hindi natin alam ang gagawin, maybe somehow hindi natin alam kung how to do it, anong gagawin ko, anong sasabihin ko, pero that's part of life. Lahat tayo nakaranas ng stress.
Okay, second definition of stress. And then the third one, what is stress? It says they're mainly a product of our thoughts. Alam niyo bang napaka-powerful ng ating mga kaisipan? It can rule the whole body. Kaya nga sabi yung optimism, be an optimistic person, malaking-malaking weapon po yan to combat the stress kung meron kayong stress sa buhay. Kasi sabi nga, produkto, ang stress ay produkto ng ating kaisipan. So nabanggit kayo na pag negative ang thoughts natin, definitely may hirapan tayo. Amen po ba? May hirapan talaga tayo kasi hindi na tayo makakagawa. Kaya naman natin isang bagay, pero kailangan pa tayo i-push kasi wala tayong self-confidence. Kasi nasa isip natin, hindi ko kaya. The word hindi ko kaya. May previous student ako, pupil ng grade, ng LM, ng years ko siya na-handle. Every time magmamath subject kami, pagbukas pa lang niya ng book, sabi niya sa akin, Sure, hindi ko kaya. You're not even trying it yet. Sabi ko, try mo na. Lagi siyang ganon. Basta gumraduate siya ng grade 6. Pero ngayon okay naman po siya. Diba? So may mga members tayo ng family, mga anak natin. It builds their confidence pag lagi natin sinasabi yung pagiging optimistic, lagi na lumabas sa bibig natin yung mga anak natin, husband natin, relatives natin. Encourage them na kaya natin gawin lahat ng bagay. Specifically tayo mga mananampalataya. You teachers, ginagamit na kayo ng Panginoon to share the Word of God. Hindi naman sa yabang, hindi maging proud kayo, pero let's ask the wisdom from the Lord, di ba? Kaya nga sabi sa Bible, if you lack wisdom, ask Him. Okay, and then under that, pero po kasi two kinds of stress. And then later ma-realize natin kung bakit. Gagamitin yung diligan yan. The eustress or bad stress. So yung po kasi eustress is what we call the good stress. Meron pa ng good stress. Ang inaaral ko siya, may good stress pala. So I'm discussing this topic from the book, The Heart of a Winner. Marami po akong binasang references, hindi ko na mention. Pero na-mention Hans kanina din. Hindi na natin maditalya kung lahat oras natin. So yung eustress is a good stress. What is it? Pag sinabi you're suffering from eustress, huwag kayo magalit kasi positibo pala yun. Why? Kasi pag may eustress kayo, nagkakaroon kayo ng drive. Na-challenge kayo to excel and do things better. Diba? Let's say na-challenge kayo sa school. Kilala ako, running for cum laude. Lagi niyang challenge yung sarili niya. Ini-aim niya lagi yung grades na yun. That is an example of eustress. Kasi wala naman siyang sinasaktan ibang tao. Hindi niya rin pinahirapan ang sarili niya. Nai-inspire siya to work on it. Ginagawa niya yung the best niya. She studies harder, kahit kulang siya sa tulog, kahit dami trabahong bahay. Alam na kung sino tinutukoy ko, she's here right now. Diba? Kahit maraming problema, sa church active siya, pero may goal kasi siya eh. So kahit stressful ang surroundings, stressful sa school, stressful ang teacher, kasi teacher factor, that's why teacher, Marita is mentioning that, kasi totoo yun. Sa mga estudyante, let's face it, mga teacher, pag nasa church tayo, mabait tayong teacher, pero pag nasa trabaho, sa secular, lumalabas ang sungit natin, right? Aminin. Hindi maiwasan. Eh, syempre, pasok yung bata. Hindi maiwasan talaga. Ako nag-walk out ako pag hindi ko kaya. Minsan pa nga ako, lumuhod na ako, kaya sobrang bait ng mga bata. Iyakan mo sila. Okay? So, pag eustress, it means that you challenge ka to be better, nag-e-excel ka, nag-e-aim ka, like ang ating mga athletes, like Manny Pacquiao. Diba? Sobra ang pressure ni Manny Pacquiao. Kung akala nyo bago siya yumaman ng ganyan. Sobra yung ginawa niyang challenge sa buhay niya. Physically, mentally, emotionally, para ma-aim niya yung kanyang kinalalagyan ngayon. That's a good stress. And syempre, pag bad stress, ito na yung mga bagay na sinasabi nga natin na nagkakaroon tayo ng traumatic experiences. For example, yung mga heartbreak. Sinong broken-hearted? Mami? Lagi na amin. Good for you. No time for love. So pag bad stress, instead na mahalin mo yung sarili mo at i-analyze mo, dapat ganito sarili ko. Dapat yung stress eh. Pero ginagawa mo siyang bad stress. So it's within your control pa rin. It's within your thinking. Kaya nga, perception.
nagre-react ka sa perception mo. Pag negative ang perception mo, negative ang reaction mo. Right? So yun po yun, yung bad stress na yung sabi po ay, kasi ito po ang bad stress, pag yan po ay napunta sa brain natin, nag-start siya mag-secrete ng stress hormone. Tinatawag natin cortisol. Specifically yung mga medical nurses natin na naririto. Totoo po ba ito? Lalabas siya ng stress hormone, tinatawag natin cortisol, which has a damaging effect on our bodies. So, pag na-stress pala tayo ng bad stress, baka hindi tayo aware na damage yung physical natin. Hindi tayo makalingkod sa Panginoon pag ganun, di ba? Pag tayo nagkakaroon na ng damaging effect sa bodies natin, mahirap yun. Kasi affected na talaga tayo, whether we like it or not. Hindi na tayo mababa. May mga factors sa bad stress, tulad ng boredom, sinakaranas ng pagkainip, nabubor sa buhay. Meron ba dito, Kristiyano, nabubor sa buhay? Moro sa ng Panginoon, di ba? Dapat happy tayo. Amen po ba? Impatience and frustration. Sino may frustration sa buhay? Ako meron. All of us meron. Baka hindi pa lang natin na-realize. Frustration ko is gusto kasi maging artista. Kaya magaling ko Marte. Frustration, di ba? Frustration ko makapag-asawa ng tall, dark, handsome, may kotse, mahal akong laude, yung tanggap ako ng pamilya. Look what happened to me. Oh, hindi ko papalit ang asawa ko, biyaya ng Lord. Di ba? Answer prayer siya ng Panginoon. Hindi ako nag-pray siya. Di ba? Bawi, pastor, I love you. Frustration. Diba? May mga frustration kayo, aminin natin yan. It's so nice to be truthful, to be honest, di ba? Huwag natin ikahiya, meron tayong mga frustration sa buhay. Natural yun, we're not perfect. Amen? Sino perfect? Ako'y na. Di ba? Nobody's perfect. Nobody but you. Okay, so lahat tayo may frustration. Career, sa studies. Ako, frustration ka rin maging manong cum laude ako. Ni Magna, manyang pronunciation ko. Sabi ng mga matalino. May damag na. Summa cum laude. Frustration ko yun. Kaya lang average lang yung unique ko. Hindi po ako studio sa paano ako magiging honor. Member of our society. Unlike yung isang taong kilala ko dyan, Pastor Henry, talaga naman. Elementary ko lang, valedictorian na yun. May mga frustration tayo. Frustration ko, hindi ako nakapag-opisina. Pangarap ko na mag-opisina, simple office worker. Pero tinawag ko ng Panginoon at early age. Nag-full-time ako sa church, sa Calamba Church that time. I was on my second year college, accounting pa noon, because accounting. Teacher Ellie nakatapos. Ako naghabol. I came back to school at the age of 37, and I graduated BEM. So, hindi pa huli. So, yung frustration binigay ng Panginoon. So, hindi ka ba magiging masaya doon? So, lahat tayo may frustration. So, that is bad stress. Pag hindi mo siya i-deal ng tama, magpapakalugmo ka, isipin mo, mag-negative. Sabi nga, ang kabaligtaran ng optimism is, anong kabaligtaran? Wala kayo kinikaway na siya. Pessimism, o pessimist, mga pessimist. Hindi peste ha, pessimist. Pessimist tayo. Napaka-nega natin, kaya walang mangyari sa buhay natin. So, yun po yung definition po ng stress. Definition pa lang, di ba? Ang dami na natin natutunan. So, what are the symptoms and warning signals of stress? Paano mo masasabi, when may stress ako, I'm suffering from stress? Sabi natin, mind and body, perception, and then nagbubunga siya ng physical reaction. Nagkakaroon kayo ng increased pulse rate or heartbeat. So, hindi ko na-detalyan, pero pag nakakaramdam kayo ng ganyan, na dati wala naman, normal kayo, naging abnormal. Yung tumataas po yung pulse rate or nagkakaroon kayo ng palpitation. Tapos hindi nyo maisip, bakit? It's happening to me. After akong nag-pass po sa thyroid hyperthyroidism, I don't know why yung pala, isa siya sa symptoms. And then too much or too little sleep. Sobrang tulog is a symptom of stress. Sino sobra-sobra matulog? Stress ka na. Tigilan yan. Sino naman yung sobrang liit ng oras sa pagtulog? Nakahiga, 2:00 na, bulat pa.
Gusto mo yung cellphone dahil hindi makatulog. Kahit magbasa ng Bible, hindi makatulog. You are under stress also. Hindi mo alam, bakit isip ka ng isip. And then feeling of worthlessness. Feeling mo wala kang nagagawa, wala kang silbi. Parang feeling mo sa family, lahat ng kapatid ko nakagraduate na, ako na naman hindi. Diba? Ganun pakiramdam na worthless ka. And then yung chest pains, totoo yan. Pag kayo daw po ay meron ng stress, kung magkabog-gabog ang dibdib nyo, di naman kayo in love. Diba? Natatakot kayo, yung bigla nagkakaroon ng paninikip ng dibdib. May mga nurses tayo, may heart, diba? Totoo yan. Diba? May mga ganyan tayong nararamdaman. Marami po yan, pero pinili ko na lang po. Frequent headache. Yan. Sino madalas sumakit ang ulo? Boy, under stress tayo pag gano'n. Pag walang pera, pag brad, nasakit ang ulo talaga eh. Sabi kayo na, pag walang pera, nag-iisip talaga tayo eh. Nasakit ako na mag-isip. Gano'n sasakit ang ulo. So yan, pag frequent, sabihin madalas. Hindi lang minsanan. Pagkakaroon ng cold, clammy hands. What is clammy? Yung medyo naglalapot. Naglalamig na parang malapit. Ako po'y nakakaranas ng ganyan pag may mga nahihilo. Pero ako'y mahihili naman. Like nung nagpunta tayo ng June 12, yung anak ko po ay medyo nahilo. Tirip na mata sa biyahe kasi kulang sa tulog. And then nung pa-away yung pamangkin naman ni Pastor. Ang dalamig ng kamay. May anxiety attack. So, irritability. You're under stress pag kayo ay laging irritable, hindi na kayo marunong umiti. Dahil kayo nakamangot. Trembling or dizziness, yan, yung pagkahilo. Nag-tremble na kayo, yan, matindi na yan. Hindi nyo ma-explain kung bakit. So, that is stress. Nausea. Tama ba kung siya yung hindi siya nasaya? Dati mo nabasa, nausea. Parang same with dizziness din yung pagkahilo, magkawala ng balanse. Marami pa po yan. Shortness of breath, heartburn, constipation. Yan yung lagi nasa CR. Pag magre-report na, lagi nasa CR. Inaalala ko pag mag-e-exam, nag-vomit siya. That is stress kasi under pressure, right? Yung gano'n na hindi tatakbo ka ba, lalakad ka ba, ano bang gagawin mo? So that's manifestation na meron kayong stress at yun ay warning signals, okay? Yun nga sabi, sudden burst of energy. Naalala ko may mga anak na babae, sobrang na-pressure yung lalaki, di maalam kung anong gagawin, kung anong dadaputin, yung thermos ba, yung asawa ba niya, yung bag ba, nakatakbo ng ospital, naiwan yung asawa niya. So meron siya, na-stress, na-pressure, parang siya mga anak, yung sudden burst of energy. O, di ba? Stressful. Na-identify niyo ba? Ako, na-identify ko din. Okay, so marami po yan. Medically proven research. Hindi ko na lang po siya mag-isa-isa sa inyo. So, let's have the technique. So, kung may stress, may na-identify natin, under stress pala ako, sakit ang bato ko, sakit ang ulo ko. Pati ako na-stress, wala ako pera. Tampuhan kami mag-asawa, tampuhan kami mag-BFF, kasi lahat yan, relationship, family. Sa church, hindi ako pinapansin ni Pastor, sa marriage ako ni Pastor, bakit kaya? Nagtatides. Joke. So, di ba, may mga ganong experiences na stress tayo, may mga symptoms and signals. So, meron dapat tayong technique. Ano ang dapat natin gawin? Pakibasa nga po yung number 1. Okay, a smile can be a wonderful stress reliever. Smile nga kayo! Smile! Ganda ng ngipin. Smile kayo. Huwag kayong maramot sa pagngiti. Totoo yan. Alam niyo ba, sabi nga po, ang pagngiti daw po ay napakalaki po ng nagagawa sa atin. Kaya sa mas pili niyo sumimangot. The number of muscles yan, I think, ng kalaban. And then, healthy lifestyle. Gusto yung makombat, malamanan, mamanage yung stress, magkaroon kayo ng healthy lifestyle. Ano ba yung healthy lifestyle? Dito na po pumapasok yung mga ginagawa natin everyday. Ito po yung, sabi nga po ni Nadia Belloc and Lester Breslow, meron pong mga nakaka-contribute na bagay sa hindi natin pagkaroon ng healthy lifestyle. So, kung gusto natin mag-improve tayo, malabanan natin,
manage natin ang stress, magkaroon tayo ng healthy lifestyle, sleeping 7 or 8 hours a night. Sino nakakatulog pa ng 7 to 8 hours a day? Wala na. Ay, kung meron, sir, purihin ng Diyos. Kailan po kaya mararanasan din yung ganung oras? Oo, di ba ang hirap matulog ng 8 hours a day? Hindi po tulog ako sa umaga. No. It's a no. Hindi daw po totoo, sabi ng mga doctors na research, na pag natulog kayo, sinapuyat kayo sa gabi, babawi kayo. Hindi po. Iba po ang tulog sa gabi. Ibang-iba daw po yan. Eating breakfast almost every day. Sinong nag-skip ng almusal? Ako, hindi ito, guilty ako. Breakfast ito isang 10 o'clock na. Pero alam niyo po ba na hindi natin siya nabibigyan ng pansin, ng almusal po ay napaka-importanting meal of the day. Hindi tayo kumain sa gabi, pero yung umaga kasi we work the whole day. Ang isip niyo, sabi niyo, nag-o-office lang naman ako. No, you're working, your mind is working. Hindi ka physically pagod, but mentally or stressed out. So, dapat ka mag-almusal. Huwag laging kape. Mag-coffee daw po kayo, dapat may full stomach. Kung kayo nagko-coffee ng without anything sa tiyan nyo, huwag yun na ituloy, hindi po siya healthy. Okay? So, mag-coffee po kayo. And dapat may number of cups lang. Huwag pong addiction. Addiction po yun eh. Okay. So, yun po yung mga example, hindi ko na lang po kasi syempre no smoking. Understood naman na kayo na no smoking tayo. The third one, ang technique, magkaroon tayo ng good nutrition. Okay? Magkaroon kayo ng balanced diet. Of course, plenty of water. Dapat tubig. Ilang glasses of water a day? 6 to 8. Pero soft drinks, ilang bote? Dapat daw po yung sanay, lalo tayong umidad na po yung kapatid. Thank God, pinalayan niya ako sa soft drinks talaga. Kasi alam niyo na, nagkakaroon tayo ng strength physically na labanan yung mga stress na pinagdadaanan natin once na tayo po yung tamang nutrition. Balansa yung ating pumakina. Huwag daw po kumain ng sobrang alat, sobrang tamis. Ako dahil ngayon dami ng sakit na nangihilaw sa paligid natin. Hindi ko na siya ma-detail about the scientific explanation. And then the fourth techniques to help manage stress is stop worrying. Pakibasa nga po ang Psalms 23 verse 4 and 2 Timothy 1:7. Sa Bible. Kahit holy cellphone, siguro pakibasa yun na. Psalms 23 verse 4 and 2 Timothy 1:7. Anybody? May choco-mucho sa akin namin. Ulo! Basa na kayo kasi hindi ko siya nagilagay sa slide. Sisigaw ang basa. Psalms 23 verse 4. Psalms chapter 23 verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Yes, di ba? Stop worrying. Kasi pag tayo po masyadong warrior, papakita tayo na sabi niya sa topic ni Teacher Erika na trusting God. Di ba? Pag nag-worry tayo ng sobra, yung beyond na sobra na na-affect na tayo, na hindi tayo makagawa ng anything, hindi tayo makapag-isip ng tama, na nalulunod tayo sa sobrang pag-iisip. Isipin niyo, ang Panginoon is more than enough. Di ba? Sabi nga, I shall lack nothing sa Panginoon. Mayaman ang Panginoon natin. Ano bang ino-worry natin ng health natin? Lalo ka magkakasakit when you worry about your health. Tumatanda na ako, dahil ko na nararamdaman, nag-worry ka na. So lalo kang magkakasakit. Nag-worry ka, wala kang pera. Ang lalo ito ang iniisip na sabi ko, pag ba nag-isip ka, nag-worry ka sa pera, magkakapera ka ba? Kung nagkakapera kayo sa pag-isip, isama niyo naman ako. Kasi ako hindi talaga ako magkapera kahit nag-worry ako. Di ba? Pag nag-isip tayo, wala namang mangyayari mga kapatid eh. Lugi tayo dyan. Okay? 2 Timothy 1:7. Pakibasa ko. Okay, sister. Aking ka-birthday. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, Yes. kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng kahusaya.
Amen. Purihin ng Diyos. Anong binigay sa atin ng Panginoon? Spirit ng kahusayan, hindi ng katakutan. Ano bang kinakatakutan natin? Tayo takot tayo sa unknown. Fear of the unknown. Wala pa naman, kinatatakutan na natin. Di ba ang hirap ng ganun? Hindi mo pa nga alam eh. Natatakot ka na. Parang isa yung mga kwento nakikita natin na merong taong nasa dark side yung baba, tapos pinatatalon siya. Tapos ayaw niyang tumalon. Wala siyang tiwala eh. Sabi, go. Step down. Ayaw niya kasi madilim. So natakot siya na siya baka balon yun or yun. Wala ang babala. Di ba? Isa may mga namimiss tayong opportunities kasi we keep on worrying. Madaling sabihin to, pero sa totoo po talaga kung matututunan natin mag-trust sa Panginoon. Kasi lagi natin isipin, pag nag-worry ba ako, it will benefit ba? Magbe-benefit ba ako pag nag-worry ako? Pag nag-isip ako na nag-isip ba, ano ba mangyayari sa akin? Gaganda ba ako? Come on, let's worry. Diba? Kung gaganda tayo, sama-sama tayo. Kung si Vicky Bello. Bello ba kayo? Kung ikaw naman ay si sexy, sige, sama ko. Ang alis ng bilbil pag nag-worry, yakagin niyo naman kami. Diba? Eh kaso hindi naman eh. Puro negatibong ano yan eh, mga kapatid. So kung i-manage natin yung stress natin, stop worrying. Kung gusto mong dumaya sa stress, ibigay lahat sa Panginoon, shake it, shake it, shake it. At ang mga breakthrough na nalaman sa Panginoon, trusting God. Amen? And then, ito pala, maganda rin yung technique sa pag-manage ng stress, yung breathing, yung tamang paghinga. Di ba natatandaan nyo lahat tayo nung elementary tayo? Di ba exercise natin yan? Inhale, exhale. Ngayon, wala nang ganyan. Kaya nung pandemic, habol ang hininga. Eh, ang libre ng hangin. Yan ang mga blessing ng Panginoon na sasayang daw po natin. Ang libre huminga. Ang oxygen tank may bayad. Iniintay pa natin magkagawin tayo. E pag-isip ko na sa umaga, ang healthy ko pala, may doctor ko nakita sa yung bagong doktor sa Facebook. Bagong nila eh, mga lalo lagi. Ang dami nila eh, no, steroid nyo. Okay, talaga namang inhale, exhale is the best exercise. Yung tamang breathing, may mga ano pa sila eh, may mga tinuturo pa silang technique talaga. Sa araw-araw daw po, pag-isip natin, huminga na agad tayo ng malalim. Let's thank God. Prayer, devotion pa lang natin. Hinga, inhale, exhale. Kahit ilan daw pong minuto, gawin natin yun. Tapos yung hihinga ka from your nose, and then you breathe out from your mouth. No, may sound na gano'n. Very, very healthy sa heart. Sana magawa ko lagi. Nagagawa ko minsan na. Pero very healthy daw po siya. O, yung may sound siya pag ano. Very helpful daw po siya. So breathing, marami po yan. May mga klase ng breathing, hindi ko na po isinama. May breathing out, may 10 counts breathing, may diaphragmatic breathing, and all. So tuloy tayo sa technique. Ayan, self-disclosure. Ito gusto ko to mga kapatid. According to Gerard, he's also a writer maybe, he concluded a long time ago that people who are unable to speak about themselves to others might not be very healthy psychologically. So pag ang isang tao daw po pala ay masyadong makimkim sa kanyang sarili, malaki ang tendency na magkasakit, ma-stress. Why? Kasi wala siyang pag-opera. Hindi po masama. Alam mo ito ang napakagandang blessing ng Lord sa atin. We are family. We are God's family. Pag kayo'y sumisimba, nag-attend kayo, huwag kayo agad umuwi, makipag-fellowship kayo. Why? That's the time, hindi chismisan, hindi totoo chismisan mga kapatid. You open up to your brothers, you open up to your sisters, you open up to your pastors, pastors' wives, your leaders. Kasi hindi naman mamuhula ang mga yan para ma-reach out ka if ever may problema ka. You have to tell them, share them. Hindi po masama. I-disclose nyo yung sarili nyo. Sure, help me to pray. I'm like this na. Down na ko. Hindi ko na kaya problema. Minsan, tatango tayo sa leader. Pastor, hindi ako dinadala. Ang bigat ng problema ko. Nagsabi ka ba? Diba? Sa ginagawa natin mamumula si pastor.
Tawa naman si Pastor. Diba? Yung president namin, di man lang ako maano eh. Dami-dami kong problema, stress ako sa school, ganyan-ganyan. Kasi assign pa akong ganyan-ganyan. Magsabi ka. Walang masama. Let's be honest and let's be truthful. Kapatid, gusto yung kumatanong, hindi ko kaya ngayon kasi marami akong ginagawa. So, tulungan niyo naman po ako. Laki na po ng family problem. I need someone to talk to. Alam niyo, ang pag-abot naman sa kapatiran, ang pag-open up, hindi naman dapat may kahiyayan eh. Ba't ikinakahiya? Pag nahiya kayo mag-open up, that is pride. At hindi galing sa Diyos yan. Amen? Mag-open up kayo, magsabi kayo. Talking to a person you trust about your stress can be a very relieving exercise. May pinagdadaanan ka, stress ka na, sobra na, nagsasuffer ka na, physically, mentally, emotionally, down ka na. Mag-open up ka. Hindi masamang mag-open up. To those people na pinagkakatiwalaan mo. Kasi minsan nag-isip ka agad negatibo, baka i-chismis niya ako eh. Hindi po. Maraming trusted na kapatiran na pag sinabi, hoy naman mga kapatid, pag sinabing confidential. Huwag niyo naman di ikwento. Hoy, galing si sister sa'yo nagpinito mo sa'yo. Mag-test din naman tayo eh. Hoy, kwento mo nga, sinabi sa'yo, iiyak eh, may problema na. Pag sinabi ng ka-sister mo, sa'yo ko lang sinabi, please, confidential, make it confidential. It's between the two of us lang. Sabi mo, oo. Pero sa nga, pagtalit ko ni sister, 3 agad na nakaalam. Sino ba magtitiwala sa atin yan? Diba? Nasisira relationship. So, kaya minsan ibang tao takot mag-open up. Kasi nag-iisip sila negative na baka hindi tayo magkatiwalaan. Amen po ba? Other people, sometimes hindi tayo trustworthy, sometimes cross the line tayo. Pero kapatid tayo sa Panginoon ay matutunan natin mga kapatid. Kung saan nag-open up ang kapatid natin, alam natin delicate issues. Wala din naman tayo may tutulong, hindi makinig. So itarinig natin na lang and then daanin na sa Panginoon. That's the best thing you can do para palayaan din siya. Amen po ba? And then, ito gusto ko, humor. Sino ang palatawa? Hindi lang basta smile. Palatawa, yung kumahalakhak talaga. It's a good thing for you, kapatid. Maging masayahin tayo. Huwag tayong lagi nakamagat galit sa mundo. Para wala tayong Panginoon. Ang Lord nagbigay ng joy. Diba? Ang Lord nagbigay ng so many reasons. 1,000 reasons for us to be thankful. Diba? Kaya yung mga attitude natin, yung mga pinagkakagugalian natin, dapat yung negative yan, bigyan na natin, ilubog na natin yan, itapon na natin yan. Yung pagtawa po, hindi po yan kapintasan. Tumawa ka. Tumawa ka. Sige, tawa kayo, tawa. Diba? Hindi totoo yan. Isang beses nakapanood ako ng estudyante, I think senior high siya. Nakita ko sa Facebook, no? Ang parusa ng teacher sa kanya kasi late siya, pinatawa siya ng pinatawa. Tawa talaga siya ng tawa. Tawa siya ng tawa. Natawa na ng mga klase. So, di ba? Naka-release kayo ng tension. Akala niyo tumawa lang kayo. No. Na-stretch yung mga muscle niyo sa mukha niyo, bumata kayo. Pag po tayo ay umiidad na, ito labanan natin yung tayo nalulungkot, nag-i-emo. Mas maganda pala. Kaya parang isang tama rin sa mundo ko, alam ko sa Lino, Pastor Day, kahit ako, gano'n na rin. Pag ako yung isa na po bored, kasi nasa bahay na lang, nanonood ako ng mga ano ni Babalu. Sabi niya, tawa ako na tawa eh. Yung kalong karilis, matatawa ka doon, di ba? Hindi mo napansin, nahalaka ka na pala. Tsaka yung bata, yung ko nakita yun sa Facebook, yung bata, I don't think if that is a Japanese or Chinese, yung gusto niya na ba, di ba may fan na piniflip, yung pamaypay na natitiklop, tapos pag nag-open, tawa siya ng tawa siya, sinabayan mo siya. Yung sa totoo lang, masarap na pakiramdam. Nakakatawa. Diba? Tsaka yung batang sabi, nag-buckle up ng ano, sa Amerika, maraming mga batang ganun. Sabi ng daddy, what can I do for you? Need help? Worry about yourself. Just drive. Worry about yourself. Diba? Yung ganung age, nagsasalita nila, nakakatawa. So yung humor mga kapatid, libre yan. Huwag kayo manood ng mga nakakaiyak. Yung nangyayari sa inyo.
nyo, iyak na iyak ako sa buhay, iyak tayo, iyak. Hindi nyo pa sa drama. Minsan, mag-ano naman kayo, mag-engage naman kayo, hindi naman masama yun. Pastor, masama ba yun mga pastor? Okay naman kayo dyan. Okay lang tumawa, pastor, di ba? Basta wag lang yung mga, may mga bad words. Di ba? We're still living in this world, hindi natin maiwasan yan. Pumunta masyado mga fanatic, hello? Sabi nyo, ay, Christian tayo, dapat hindi. Kailangan natin tumawa. Kung walang katawa-tawa sa bahay nyo, maraming paraan matatawa ka. Si pastor kasi, seryoso. Yung mga anak ko, seryoso rin. May kilala po ako. Share ko lang, may kilala po ako. Magkapatid sila, ang daddy nila Indian national. One time dinalaw ko, kami Teacher Emmy, dinalaw ko. No, kami pa nakasaya sa kanila daw, nakasama pa kami sa sala. Dinalaw ko si sister. Natad na po, palabas, Bulaga. Si Jose, tsaka si Wally, tawa na ng tawa. Yung dalawang bata na mga din. Nonchalant patawag doon. Poker face. Tinignan ko yung pinapanood, pinapapatawa. Kasi yung daddy nila doon, bawal sa kanila. Diba? O tayo, di bawal tumawa tayo. Oo, nakakarinis ng problema ang pagtawa. May nagtatawa na sa church, join ako dyan, ano pinag-uusapan nyo? Pag-comedy yun, di tawa. Pag-kaiyakan, huwag na kayo umiyak. Diba? Pwede naman tayo. Alam niyo, dami naman kulang sa atin eh, material things and everything, the Lord na nagsusustain niya. Pero minsan yung mga small things na nasa hawak naman natin. It's within our reach mga kapatid. Kapag tao, kailangan i-asa mo pa kay sister, ito, tumawa ka naman. Kwento ko lang na nakakatawa, hindi naman. Diba? May mga things, so magbasa kayo, basta wala mga foul words. Diba, Pastor Ariel, pwede tumawa? Okay, pinaproban ako ni Pastor Ariel. Sabi na, magtaas na kama. Presbyterian, may ba? Tumawa. Masaya, ating presbyterian, masaya. Lalo Sister Beth, masaya niya, sarap niya kasama. So, yan po yung isa, yung more, malaking bagay. And then, the next one is positive emotions. Wala pa naman positive emotions. Ito, kabaligtaran, syempre. Yung tiniskas si Teacher Emmy, napakaganda. Hindi ko na-discuss, kasi discuss na niya. Yung pagiging positibo lang. Diba? Gawin lang natin yun, i-apply natin, ma-manage natin ang stress. Meditation. Sinong nagme-meditate? Wala ko, walang sasagot eh. Wala ba nagbabasa ng Bible sa inyo? Wala na alone time with God? Wala nagde-devotion? Ang bihira, parang hindi congregation ng Christian itong kinakaharap ko ngayon. So meditation is very relaxing. May tamang posture, may tamang position. I remember nung nasa Kalamba kami, yung Pastor Day, yung tatay namin sa faith. Ano yun eh, frustrated actor yan. Nung kami mga worker, share ko lang wala sa dito, punta na Kalamba. Pero may pamangkin dyan. Gagawin mo sa amin, relaxation meditation. Paupuin kami ng agency. Inhale, exhale, which is very helpful. Monday yun, pag wala kaming high, lahat ng worker doon yung dyan. Basta nung kami naramdaman nyo, relax basta. So meditation. So yan, apply natin siya when we read the Bible. Meditate natin yung binasa natin yung verse ng Biblia. Let's thank God. Ano magawa ko naman yun? Apply ko sa buhay ko. Prayer. Prayer po is very important. No? When you are suffering, nasa pressure ka, nasa stress ka sa buhay, what to do, mag-meditate ka sa Panginoon. It's always there. 3 times a day. Sabi niya, it's just a call. Ang Panginoon, kung busy ang tao sa mundo mo, kapatid mo, hindi ka pinakikinggan, nanay mo, tatay mo, masyadong busy sa pagpapayaman. Di ba? Mura pa sa Panginoon, call unto me, sabi sa Jeremiah, di ba? And I will answer you. Kung busy ang life ng ibang tao, hindi ka na naharap, hindi ka nakakausap, ang Panginoon, laging present. Amen po ba? And then, yung last dyan ay yung kung faith. Sabi natin, alam naman natin, Romans 8:28, all things work together for good, those who love the Lord. Yung faith natin, lagi natin pagganahin. Gusto natin magtagumpay tayo, malabanan natin yung stress, ma-manage natin. Pumunta naman na iba pang paraan. Isa nagsisearch pa kayo kung ano. Isa tatakot tuloy kayo. May kilala ko, hindi mag-research, nagkasakit siya. Lalo tuloy siya natakot. Sinesearch niya yung sakit niyang gano'n.
Pag nalaman niya, ano siya natatakot? Diba? Hindi nakakatulong. Diba? The more kang na-stress, mag-meditate sa Panginoon, look back, Panginoon, nagbago ako sa pananampalataya ko sa iyo. Yung prayer life ko ba? I-challenge mo, Panginoon, and improve it. Kailangan ko pang maging mas malalim, Panginoon, para ako lumaya sa iyo. Ito sa akin natin yung Panginoon. Yung faith natin, di ba sabi niya, faith without works dead. So nananampalataya ka by works lang, hindi po sapat yun. Umakto ka. Diba? Umakto ka para yung faith mo. Alam niyo, pag tayo lahat ay dumago sa faith, yung stress na yan, kung bali wala naman. Good stress meron tayo, pero yung stress, pero yung bad stress meron. Kasi we're serving powerful and living God. Amen po ba? Last na to, last na ang pagkakin ko, tapos sa joy. Iba ka? 5 minutes? Oh my God, 5 minutes! God uses stress. Kaya sabi ko, use stress is very, very good. God uses stress for our good and His glory. Imagine niyo, problema yan. Pero pwedeng gamitin ng Lord into something good. God uses stress to get our attention. Minsan, binibigyan tayo ng Lord ng time to suffer sa stress. Why? He's calling out. Gusto niyang Panginoon na tayo ay tawagin muli ang pansin natin sa Kanya. Kasi baka nawawalay ka na. Baka ang isip at puso mo na sa bagay sa mundo. Sabi ng Panginoon, bigyan kita ng stress. Kaya mag-stress out ka dyan para maalala mo. Amen po ba? Ginagamit ng Lord ang stress for us para tawagin tayo. Para umaling tayo, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. God uses stress to help us redefine or rediscover our priorities. Baka iba na. Binless ka na ng Lord, sobrang pinagpala ka ng Panginoon na wala na yung isip at puso mo sa Lord, sa nag-bless sa'yo, sa blesser, na punta na sa'yo ang glory. So, ginagamit ng Lord yung stress. Pinag-fail ka niya, pinapressure ka niya para maalala mo, i-redefine mo, what is life? Ano ba ang buhay ko? Ba't ba ako nabubuhay ngayon? Pinagpala na ako ng Panginoon. I-rediscover natin yung mga priorities natin. Ano pa ba priorities natin? Okay, pakipatcher. Ano pa ba ang ating priorities? Before ang priority mo is God, sino ang alam ng hierarchy? God, family, ministry, self. Huli pa yung self. So baka ang priorities mo na is self, career, love life, puro sarili na. Redefine it, rediscover. Baka wala na Lord sa mga priorities mo sa buhay. Baka nalilimutan mo. Hanggang dito lang yan, kapatid. Pahiram lang ng Diyos yan. Dumadaan lang tayo dito. Amen po ba? Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Kahit stress, He turned it for good. Ito sabi sa awit, sabi sa Bible, and He turned it for good. Mga bad things sa buhay natin, huwag natin sabihin laging bad. Isipin natin, pray tayo sa Panginoon. Lord, what is your purpose? Why I am like this? Why I am in this situation? God uses stress to draw us to Himself. Huwag tayong mag-draw sa tao. Huwag tayong mag-draw sa mundo. Baka nakarelay ka na eh. Nakarelay ng isip at puso mo sa tao. Masyado ba yung jowa mo? Excuse me for using the term. Papatawa lang. Pero walang tumawa. Hindi po dapat yung jowa. Kasundo. Baka masyado na siyang apple of the eye. Twinkling eye. Kaya ka masaya dahil sa kanya. Kaya masigla ka dahil sa kanya. Kaya ka nag-worship kasi kasama mo siya. What if one day, kasi nandiyan siya sa'yo? Kasi nakarelay ka na sa kanya. Amen? Even our children, tayo mga momshies, mga daddies, hindi po masamang mahalin natin ang ating mga anak. Pero dapat mas mahal yung asawa. Kasi tayo will come mag-isa. Kayo nilang dalawa may iwan. Yung mga anak niyo, may sariling mundo yan. Mag-aasawa yan, magpapamilya yan. Aalis siya sa poder niyo. Huwag yung todo-todo sa anak. Huwag dumaan natin yan. Sasabi ko to pero deep inside mo, masakit, no? Pero yun ang reality ko yung tumuturo sa akin. Eh. Kasi tayo as husband and wife, we live as one. Isang laman na tayo. Pero minsan mas mahal natin yung mga anak natin kaysa asawa natin. Okay na mawala ka, huwag lang mga anak ko, kaya mabuhay. Maglilingkod kami sa Panginoon kahit wala ka. Pwede ba yun? Hindi po mga kapatid. It's better na kasama tayo. So
So, minsan, inaalaw ng Lord na magkaroon tayo ng stress sa buhay para maalala natin, Lord, dapat ikaw ang everything. Ikaw ang center ng buhay. Ikaw na kumakaya sa ating even ang mga sarili. Our plans, our future is in your hand. Di po ba? God uses stress to discipline us. Oh, grabe, no? May mga verses siya, kaya hindi ko na po siya mabasa. I'm running out of time. So God uses stress to discipline us. Masakit man, pero yung stress pinaparanas ng Panginoon para disiplinahan tayo. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. He loved us, He chastened us. Kung kinakailangan tapitin tayo ng Panginoon, huwag na natin hintayin. Maging matalino naman tayo. Kung tayo gumaya sa mga kapatiran natin, hindi naman sana pinag-pray natin sila na bumabagsak muna, nasasaktan, nasisirang, nabubroken muna bago makarealize. Ang hirap bumapang pabalik. Ang hirap bumapang pabalik sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Kayong naririto, tayo mga ginagamit ng Panginoon. Enjoy the moment, seize the moment. Kung makalabog sa Panginoon, lagi natin iisipin, maybe kaya ito nangyari sa akin. God is reminding me. Kasi mahal ako ng Panginoon. Hindi pag dumaan tayo sa pagbagsak, na-stress ang buhay natin, na-pressure tayo, ang tendency natin mag-stop. Dito naiisip, Lord, dinidisiplina mo po ako kasi may pagkukulang ako. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Sino ba dinidisiplina? Kayo mga magulang, sino ba dinidisiplina nyo? Asawa ng iba? Anak ng iba? Hindi naman, di ba? You're members of the family. Yun ang dinidisiplina. Bakit? Mahal nyo kasi. Mahal natin sila. Ganun ang ating Ama sa langit. Ganun ang Panginoon. Di ba? Sabi niya sa John 6, for God so loved the world. Alam niya yan. Tutuloy kayo dyan sa pagtutulog. Di ba? Binigay niya yung sarili niya for us. Lagi natin alalahanin yan. Kaya kung dumadaan tayo sa discipline, let's be thankful. Ibig sabihin, there's a room for change, for improvement. Diba? Dinidisiplin ka ng Panginoon. Bagamat masakit, go lang, go, go. Thank you, Lord. Be grateful para rin sa Panginoon. God uses stress to strengthen our faith, which is very, very true. Ginagamit ng Panginoon ang stress para tayo ay mas-stretch, mas-strengthen yung faith natin. Mas mag-rely tayo sa Panginoon. Hindi para kumito. Amen po ba, mga kapatid? And last, ayan po ang meron tayong Elroy. Always remember that. Ang ibig sabihin ng Elroy, the God who sees us. Are you in stress right now? Feeling mo naging saan? Hindi totoo yun. Hindi voice ng Panginoon. It's the devil's voice. Ang Diyos lagi kanyang nakikita. Even the psychologist Zig Ziglar, he said, when you turn to God, you discover He has been facing you all the time. God sees you, kapatid. Everything sa buhay natin, every situation, every difficult condition ng buhay natin, hindi ka nag-iisa. There's no reason para mag-turn back sa Panginoon, especially tayong mga ginagamit ng Panginoon sa Kanyang ubasan. Tinawag ka for a reason, for a purpose. Magpakatatag ka, kapatid, dahil maraming kaluluwa ka pang paggagamitan sa iyo ang Panginoon. To God be all the glory, tayo po na sa Pag-ibig ko ang Panginoon, hindi tayo mga verses, pero I know na kayo naman po ay mga well-equipped sa verses sa Bible. Mabuti po ang Diyos, mga kapatid, at hindi po sapat, mga kapatid, ang ating time. Actually, this topic was being seminar sa, ang anak ko po ay nagtrabaho sa pag-ibig. Nagkaroon sila ng online Zoom seminar about stress management for 1 whole day. So this 1 hour is not enough, but I know that God will touch your heart. Siya na yung mangungusap sa iyo. Done my part as a servant, and I know you worship the Lord with all your heart. Hanggang sa ating pananambahan, ang Panginoon ay mabuting. Amen to God. God is good all the time. Yes, amen. Yung mga stress, ibigay sa Panginoon. Binigyan tayo ng kaparaanan how to combat, how to manage stress, and we have the wisdom from the Lord. Use that wisdom for your victory. In Jesus' name. God bless you, mga kapatid. Bigyan ko sa